Ang lihim sa silong. Sa isang liblib na baryo sa Visayas, may isang babaeng nagngangalang Alon. Tahimik lang siyang namumuhay kasama ang kanyang ina, ngunit may isang kakaibang bagay tungkol sa kanya. Hindi siya kailanman nakikitang malapit sa ibang tao. Lagi siyang mag-isa at sa tuwing sinusubukang kaibiganin siya ng ibang kabataan sa baryo, tila may bumubulong sa kanila upang lumayo. Pero ang pinakamalalim na lihim ni Alon ay hindi lang tungkol sa kanyang pagiging mahiyain. Sa ilalim ng kanilang lumang bahay, sa madilim at mabahong silong, may isang nilalang na nakatira. Isang dambuhalang ahas. Hindi ito basta-basta ahas lamang. Ito ang kanyang kambal. Ayon sa kwento ng kanyang ina, sinilang siya ng kasabay ng isang ahas. Isang nilalang na hindi maaaring ipakita kanino man. Sumpa ito. Laging sinasabi ng kanyang ina. Huwag mong ipapakita sa kahit sino o pareho tayong mapapahamak. Kaya sa loob ng maraming taon, itinago ni Alon ang kanyang kambal sa silong. Pero hindi tulad ng ibang hayop, ang ahas ay hindi lang basta kumakain at natutulog. Nagsasalita ito. Hindi sa paraan ng tao, kundi sa isang bulong na diretso sa kanyang isipan. Sa tuwing malungkot si Alon, bumubulong ang ahas. Hindi mo kailangang itago. Ito ang tunay mong pamilya. At sa tuwing may lalapit sa kanya, binabalaan siya nito. Iiwan ka rin nila. Ako lang ang hindi aalis. Dahil dito, lumaking malayo si Alon sa ibang tanging kasama niya ay ang kanyang kambal. Isang nilalang na hindi niya maintindihan kung sumpa ba o proteksyon. Isang araw, dumating sa baryo si Lakan. Isang dayo mula sa kabilang bayan. Magiliw siyang nakipagkaibigan kay Alon. Sa una, iniwasan siya ng dalaga. Ngunit habang tumatagal, hindi niya napigilan ang sarili. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang taong nagpakita ng tunay na malasakit sa kanya. Ngunit hindi natuwa ang Itinatakwil mo ba ako? Bulong nito sa kanya. Ako ang totoo mong kapatid, hindi siya. Hindi pinansin ni Alon ng babala. Lumipas sa mga araw at mas lalo siyang naging malapit ni Lakan. Hanggang isang gabi, hindi sinasadyang makita ng binata ang lihim na itinatago ni Alon sa loob ng maraming taon. Nakita niya ang dambuhan ng ahas sa ilalim ng bahay. Ang malalikidong mata nito ay nagniningning sa dilim. Bago pa siya makatakbo, bumigas ang siya ng isang malalim at malamig na tingin. Wala kang karapatang kunin siya sa akin. Doon na bumalikwas si Lakan at tumakbo palabas ng bahay. Nanginginig siyang lumayo pero hindi niya kayang manatiling tinig. Kaya kinaumagahan, kumalat na sa buong baryo ang nakakatakot nito. Mangkukulam! Sigaw na isang matanda. Alaga ng demonyo! Sabi ng isa. Sa isang iglap, ang buong baryo ay bumaliktad kay Alon. Dati na siyang iniiwasan pero ngayon parang isa na siyang salot na dapat itaboy. Maging sila ka na hindi nang muling lumapit sa kanya. Pagput na si Alon. Sinibukan niyang magtago pero kahit saan siya pumunta may mga matang nagmamasdan. At sa ilalim ng kanyang bahay, ang kanyang kambal ay tahimik na nakapulupot. Tila nag-aabang. Sinabi ko na sa iyo iiwan ka rin nila. Sa depresyon, tumakbo si Alon papunta sa isang matandang albularyo sa baryo. Sa halip na takot, isang malalim na awa ang nakita niya sa mukha. Ano ba talaga ang sumpang ito? Umiiyak ni Alon. Natanong ni Alon. Ngumiti ang matanda at hinawakan siya sa balik. Hindi ito sumpa ha. Ikaw ay isang nilalang na hindi naiintindihan ng mundo. Napaluha si Alon. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi siya tinakbuhan. Ang gabi, nagtipon ng mga tao sa labas ng bahay niya. May dalang mga sulo, may dala pang itak ang ina. Sunugin natin ang bahay, wakasan na ang sumpa, sigaw ng isang lalaki.
Habang unti-unting lumalapit ang mga tao, bumukas ang pinto at lumabas si Alon. Tabi niya nakapulupot ang kanyang kambal. Hindi bilang isang halimaw, kundi bilang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal niyang itinag. Sa kabila ng takot, humakbang siya. Hindi siya umatras. Sa gabing iyon, hindi sila umatake. Nagpatuloy sa pag-aalangan ng mga tao hanggang unti-unting maglaho ang galit sa kanilang mga mata. At doon nagsimula ang tunay na buhay ni Alon. Hindi na bilang isang nilalang na tinatakbuhan, kundi bilang isang taong natutong tanggapin kung sino